Kung yun na po nakita ay basahin po natin 2 Chronicles 7 verse 14. Ready? Go. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang malakad, akin nang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Tayo po'y dumalangin, hilingin natin kay Sister Paz ang pangunguna. Brother Danny. Tayo din manalangin. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat ang sa umaga ito na kami po ay dinala po sa bahay dalangin na ito upang ikaw, Diyos, ay maraming masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, magmula pa kaninang umaga sa aming morning devotion. Ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na nalaman namin na lumagay sa aming kalagitnaan. At Diyos, sa pagdako namin sa pakikinig ng iyong mensahe, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy kang manahan sa ating kalagitnaan. Ang iyong banal na Espiritu na siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. O Diyos, dalangin po namin ang iyong alipin na itinibig sa aming harapan. Gamitin mo po na siya, Ama, na malinis na kasangkapan. Magpapahayag na yung banal na salita, Panginoon, na mayroong kapangyarihan amin, Ama. Hindi sa ng kanyang sarili, kundi ang kapangyarihan na nagbuhat-buhat sa inyo. Ang siyang madama namin sa aming kalagitnaan. Sa buong panahon ng aming serbisyo, aming Diyos. Nawa ang katahimikan, ang kaayusan, Panginoon, ang siyang maghari at ikaw ang patuloy namin mataas at malangina sa aming kalagitnaan. At ang bawat isa aming Ama ay mapagpala sa umagang ito. Kaya purihin ka, Diyos, at ibinabalik namin sa inyo ang pinakataas na pampulit. Pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Makakarinig po tayo ng awitin na ibabahagi po sa ating Sister Sarah. Ako'y nag-iiba, laging makakaasa.
daos, sa pag-ibig kay kapos. Ikaw lamang, Panginoon, ang umibig ng lubos. Ngunit kahit na anong pasanin, O Jesus, ika'y nariyan para sa akin. Mananatili kang tapat, mananatili kang tapat. Panatag ang aking puso, pag-ibig ko'y sa'yo. Mananatili kang tapat, mananatili kang tapat. Ligaya'y umaapaw, pag-ibig ko ikaw. Mananatili kang tapat, at di na ako maghahanap ko. Jesus, mananatili ka, mananatili kang tapat, mananatili kang tapat, at di na ako maghahanap ko. Jesus, mananatili ka, mananatili kang tapat. Amen. Maraming salamat sa Panginoon na wala tayong makitang bagay na hindi tayo magtitiwala sa Diyos dahil tunay siyang tapat. Yun yung mensahe ko ng awiting ngayon, na ang taong maaaring makakalimot, pero ang ating Diyos, tapat siya na ating pinaglilingkuran. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na obtaining God's blessing. Basahin ko po muli ang ating teksto. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikdan ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kung minsan, ang mga tao, para bagang nararamdaman nila na ang ating Diyos ay galit sa kanila. Dahil dumadanas sila ng maraming mga problema, maaaring miserable ang buhay, wala silang tirahan kagaya ng iba, at makakain lang kung mayroong mamigay sa kanila, para bagang napakamiserable ng buhay. At kung minsan, dumadalangin din, pero parang walang nangyayari. Bakit? Hindi ba tumutulong ang ating Panginoon? Ang ating Diyos ay handa siyang tumugon sa mga panalangin. Yung mga lumalapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itinataboy. Ano ba yung panalangin na dapat na ating idalangin sa ating Diyos? Sa mga makasalanan, kinakailangan dumalangin ng panalangin ng pagsisisi. Yan ay nakalagay sa ating teksto. Si Solomon ay nakahingi siya o nakasumbong siya ng pabor noong siya ay dumalangin sa ating Diyos. Si Solomon, siya yung ginamit ng ating Panginoon para magtayo ng templo. At nung tinugunan siya ng ating Panginoon, ay makita natin na amazing, na nakakamangha yung mga tugon ng ating Diyos sa kanyang dalangin. Sa kanyang pananalangin kasi, bago siya lumapit sa Diyos, nag-offer muna siya ng mga sacrifices. Offering na hindi mo mabilang
kakaiba. Hindi lang basta-basta yung offering na dinala niya sa ating Panginoon. He spent time in prayer to God. At bago siya humingi sa ating Diyos, situin sa kanyang puso na yung kanyang handog ay deserve ng ating Panginoon. Hindi lang yung sa abot ng kanyang kaisipan, kundi yung talagang alam niya na higit pa doon yung kanyang maibibigay, may handog sa ating Diyos. Kaya nga po dito sa verse 14 na to, dininig ng Diyos yung kanyang dasal, yung kanyang hinaing. Ano po ba yung kanyang hiningi sa ating Diyos? Hindi pang personal na pakinabang. Dahil yung mga panahong iyon, sa kanya nakaatang yung bayang Israel. Nung namatay yung kanyang amang si David. Nakita niya sa kanyang murang gulang, sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kaya ito. Iniisip niya sa kanyang sariling lakas, hindi niya kayang pangunahan ang bayang ito. Kaya una niyang nilapitan ang ating Diyos sa pananalangin. At nag-offer nga po siya ng mga sacrifices. Ang ating Panginoon, nakikilala niya, nakikita niya yung kanyang bayan, kung ano yung kanyang pangangailangan. Thank you. Alam ng Diyos, bago pa man tayo lumapit sa Kanya, kung ano yung kaya niyang ipagkaloob na pabor sa ating mga pangangailangan. God is not about to help those who are arrogant, independent, or rebellious toward Him. Ang ating Panginoon, yung kanyang tulong, ay hindi niya inuunang ipagkaloob sa mga taong arrogante, mga independent na para bagang kayang-kaya nila, kundi, sabi niya, He is about to help those who desire to follow His instruction and dependent on His will, at handang magpasako sa kanyang kalooban. Dito nga po sa Chronicles, sabi niya, we must humble ourselves. Kinakailangan maging mababa tayo sa ating mga sarili. Hindi nangunguna yung sarili sa ating paglapit sa ating Panginoon. Yun po yung mensahe nung nakaraang Friday patungkol sa pananalangin. May mga hindrances, may mga hadlang upang ang ating Diyos ay hindi makinig sa mga panalangin. Kaya nga po dito, sa ating paglapit sa ating Panginoon, kinakailangan nandito sa ating puso, nagdesisyon tayo sa ating sarili to render praise to the Almighty God. Nahanda tayo na magkaloob ng papuri. At alam ko yun ang inyong pinagdesisyonan sa araw na to. Na kayo tumungo sa lugar na to para ano? Para sumamba, para magpuri, magbigay ng kalwalhatian, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Diyos na lumikha. Para sa ating Diyos na nagpapahinam sa bawat araw ng lakas, ng buhay, ng talino sa bawat isa sa atin. Kaya nga po dito, it is part of our humility, is recognizing how great God is and worship Him sa pinakamataas na pagpuri sa kanyang dakilang pangalan. Siya ba'y dakila sa iyong buhay sa umagang ito? Nire-recognize ba natin yung kapangyarihan ng Diyos at mayroon tayong takot sa Kanya na hindi makasunod sa Kanyang kalooban? Iniisip ba natin, nire-recognize ba natin siya every morning sa ating paggising sa umaga? Kinikilala ba natin siya na siya yung Diyos na magbibigay ng tulong sa atin sa buong maghapon na yan? Siya ba yung hari ng ating buhay? Sabi nga po, yung hari, ang utos ng hari, hindi mababali. At yung utos ng ating Diyos, kung siya yung hari sa ating buhay, handa po tayong magpasakop sa Kanya. Di po ba sa isang kaharian,
Kailangan yung mga mamamayan doon, handa sila na magpasakop sa mga palatuntunan, sa command, sa authority ng hari kung saan sila nabibilang. Kaya ganyan din sa harapan ng ating Panginoon. Si Solomon, nung siya naghari sa bayang Israel, he built an extravagant temple. They offered incredible sacrifices of their material possession to God. 22,000 head of cattle, 120,000 sheep and goats. Yan ay sinasabi dito sa 2 Chronicles 7:5. At ang Haring Solomon ay naghandog ng hain ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos. At ang mga saserdote ay nagsitayo ayon sa kanilang mga katungkulan, ayon din sa mga Levita na may mga panugtog at tugtugin ng Panginoon na ginawa ni David na hari, na pinagpasalamat sa Panginoon ang kanyang kaawaan magpakailanman, nang si David ay lumalangin sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa. At ang saserdote ay nagpatugtog ng mga pakakak sa harap nila at ng buong Israel ay tumayo. Kaya sa kanilang paghahandog kasama ang 12 lipi ni Israel, sila ay sama-sama. Sila ay nagkakaisa na naghandog sa ating Panginoon. Walang kontra-kontra kung ano yung the best possession. Hindi yung mga may mga galisin, may mga sakit, mga bulag, mga pilay ang kanilang inialay sa ating Panginoon, kundi yung the best na kung ano mang mayroon sila. Na ito ang iniharap nila sa ating Panginoon. Extravagant, sabi niya eh. Hindi lang yung tira-tira ang kanilang in-offer sa ating Panginoon noong panahon na sila ay dumalangin sa ating Diyos. At dininig ba sila ng ating Panginoon? Amen. Dininig sila ng ating Diyos. Bakit? Nakita ng ating Panginoon ang kanilang puso na espesyal ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya sa umaga ito, kung iniisip natin, sa paggising natin sa umaga, ang araw nito ay araw ng ating Panginoon, sasamba ako, hindi maaaring hindi didinggin ng ating Diyos ang ating mga panalangin sa Kanya. It cost them something. It cost. Yung kanilang inialay sa ating Panginoon. What we are willing to spend to honor God above yourself. Panginoon, ito na yung the best na may paglilingkod ko sa iyo, na may bibigay ko sa iyo sa araw na ito. Hindi yung ating sarili ang ating ginagastusan. Yung sa Diyos, deserve niya ang lahat na ating mga iniaalay, inihahandog sa Kanya. Kaya kung minsan nga tayo ay nagkukulang, di po ba? Panginoon, parang hindi pa sapat yung aking naibibigay sa iyo. Maging sensitive po tayo sa mga bagay na iyon. Na lagi natin ipasaliksik ang ating puso. Kung ito ba, yung aking bang naibibigay pag-araw ng linggo, ay talaga bang ito na yung kaya kong ibigay sa Kanya? Ito na ba talaga, Panginoon? Kaya nga sa ating pagsamba, isang araw na pagsamba, isang araw sa loob ng isang linggo, 7 araw, ang isang araw ay para sa ating Panginoon. Kaya ito yung araw ng ating Diyos na iniaalay natin sa Kanya ang ating mga papurit pagsamba. Kaya napakaganda na maituon natin ang ating puso, ang ating kaisipan, para Kanya tayong pagpalain sa buong maghapon na ito, na namang bahagi ng ating buhay pagsamba sa Kanya. How can we obtain God's blessing in our life? Ibig sabihin na sa atin na ito, kailangan na lang natin i-maintain yung mga pagpapalang handa niyang ipagkaloob sa atin. At alam ng ating Diyos, yung ating attitude towards His name, sa ating mga paghahandog sa Kanya. Kung hindi, sabi niya, we fail to prostrate before God. Mapraprostrate natin, mabibigo natin ang pangalan ng ating Panginoon.
decide to willingly submit to God's will and leading. Sinasabi po niya dito sa Santiago, chapter 4, verse 7. Pasakop na kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Kaya kapag tayo ay patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi maaaring ang dyablo ay mananatili sa atin. Kaya nung panahon na tayo lumapit sa ating Diyos sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, yun isang remedy, isang paraan upang ang dyablo ay umiwalay na sa atin. Hindi na siya aakbay-akbay pa sa atin. Hindi na natin siya inaamo-amo pa sa ating buhay. Kundi kaaway na natin ang dyablo. Wala na siyang bahagi pa sa ating mga buhay. Totally. Hindi na kailangan kawihan natin ang mga gawa ng dyablo na dati nagpahirap sa ating buhay. Ang dyablo nagpapahirap sa buhay ng isang tao, mga minamahal. Mayroon bang nagagaanan kapag ikaw ay lango sa alak? Kaya nga, ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos. Alam niyo yung kuya ko, kahit hindi pa siya lubos na tumatanggap sa ating Panginoon, nakabulatan ko na yan. Kapag mayroong okasyon, wala akong makitang pagkakataon na hindi siya lasing na lasing. Minsan makikita mo na lang sa papag, sa mga upuan, nakahiga, lango sa alak. Kabigat sa buhay. Kapag mag-ani, panay ang biyahe ng palay. Ibebenta. Sa isang araw, ubos. Biro mo yan? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ilang taon na rin siyang binago. Parang sa kanyang sarili lang. Dahil pag umuwi kami minsan, nagkakaroon kami ng Bible study, kahit na alam ko na sila'y may bisyo, pero pag sinabi mo, devotion, karoon ng gawain, makikinig, napakabihig. Ngayon, wala nang alak. Wala na siyang sigarilyo. Titignan mo ang tao kapag siya ay natalian ng bisyo. Isa pa yung relihiyon. False hope ang dala niyan sa buhay ng isang tao. Sasabihin niya sa'yo ngayong umagang ito, meron ka ng relihiyon, bakit uma-attend ka na naman dyan? Oo, meron kang relihiyon. Nasa'yo ang pinakamagandang relihiyon sa mundong ito. Kapag hindi nabago ang iyong buhay, hindi nabago ang iyong puso, may kasalanan pa ang iyong puso, nagsisinungaling ka pa, nagmumura ka pa, nangungupit ka pa, walang kwenta ang iyong relihiyon. Kaya nga po, ang kasalanan, yan ang nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Kinakailangan tayong makalagyan. Mapalaya dyan, mga minamahal. Upang makapag-offer tayo ng mga sacrifices sa ating Panginoon. At i-accept niya yung mga ating mga papuri at pagsamba sa Kanya. At didinggin niya ang iyong dalangin. Dahil hanggat ang tao gumagawa ng kasalanan, kahit pa lumukso ka maghapon, kahit pa magbilad ka ng araw dun sa luneta, o magbabasa ka ng ulan sa luneta, pag may kasalanan ang iyong puso, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang iyong ginagawa sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos na nakita natin ang tunay na mga pagsamba sa Kanya. Nung malaman natin na kinakailangan nating lumapit sa ating Panginoon, magpakumbaba sa Kanya, humingi ng tawad, kaya Kanyang patatawarin, nilinisin Kanya, at pagagalingin ko ang kanilang bayan, sabi ng ating Panginoon. Ano yung pagagalingin? Ano ba yung sakit ng bayan? Walang iba kundi ang kasalanan, mga minamahal. Kaya nga dahil sa kasalanan,
nagugulo ang isang bansa, na isang bayan, ng isang tahanan. Ay mayroong mga broken families. Isa lang dyan ang tumaliwas ng lakad, tumalilis ng lakad, kumaliwa ng kanyang lakad. Problema na yan ng isang pamilya. Kahihiyan na yan ng pamilya. Panggulo na yan sa pamilya. Sakit ng ulo yan ng mga magulang. Kung yung isang anak ay lumiko ng kanyang daanan. Kaya napakahalaga na hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Ibig natin maging maganda, mapayapa ang ating buhay, lapitan natin ang ating Panginoon. We must willing to submit to God, to the leading of the Holy Spirit in our life. Recognize how we needed God. We needed Him. Kaya nga po dito, marirealize natin kung ano yung mga pangangailangan natin sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Lead me the way. Ituro mo sa akin ang daan at sigurado hindi ka ililigaw ng ating Panginoon kapag hinahanap mo siya. Hindi ko kaya ito, Panginoon. I-bless mo ako. Samahan mo ako. Para maging normal yung ating buhay. Ang buhay na kay Kristo, ito yung mapayapang buhay, magandang buhay. Kaya ang talagang pinakasakit ng lipunan ngayon, walang iba kundi ang kasalanan. Kapag ang isang tao kumilala sa ating Panginoon, magiging normal, magiging maayos ang takbo ng kanyang isip, mapayapa siya, mapupuspos siya ng pag-asa, ng katiwasayan sa kanyang buhay. Matututo siya magpakumbaba, hanapin ang mga plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ayusin niya yung ating mga paglakad. Sa ating mga pag-aaral, magiging seryoso ka na. Hindi mo na sasayangin yung mga panahon na itong bagay na yung kailangan mong matutunan. Sa edad mong ito, kailangan ito na yung natutunan mo. Hindi yung paulit-ulit ng kurso, paiba-iba ng kurso. Bakit? Kasi barkada, di ba? Ganyan ang nangyayari ngayon. Akala ko noon, ako nga nung high school ako, yung maligawang yung landas. Eh, salamat sa Panginoon, nakilala ko din siya. Sa mga kabataang naririto, ipinanganak kayo sa pamilyang Kristiyano. Wala nang rason pa na kayo maligaw pa ng landas. Dahil sapat ang salita ng Diyos. Sapat ang mga aral ng inyong mga magulang. Niya ang inyong buhay. Kaya nga po dito, ang mga blessing, ang mga pagpapala na ating tinatamo ngayon, kung minsan maaaring sabihin natin, Panginoon, parang hindi ko deserve ang mga blessings na to. Pero salamat na kilala kita. Kaya ito ngayon ang buhay ko. Di ba napakagandang, kung minsan iniisip natin yung nakaraan ng buhay natin, kung gaano lahat ng mga tinatangkilik natin, deserve ko to kasi nagtrabaho ako ng maayos. Like, hindi kagaya ng iba, nagpabaya naman sila, kaya deserve ko lahat ito. Kakain ako ngayon, 3 times a day, mayroon pa akong mga merienda, may midnight snacks paminsan. Ito, mga latest gadget, mayroon akong house, car, and everything. Para bagang kuminsan iisip natin, deserve ko kaya andito to sa akin. Pero sana lagi natin i-realize, isipin sa ating sarili, na kung wala pa rin yung tulong ng Panginoon, ang mga bagay na yan, ay maaring wala rin sa atin. Kahit nakapag-aral ka pa. Kahit marami ka pang minana sa iyong mga magulang. Yan ninyo, lahat ay blessing na ibinibigay ng ating Diyos sa atin. Yung ating asawa na mabait. Yung ating mga anak na mga masunurin. Ako, malakas din ako mag-amen. Amen pa. Hindi ka ba? Nandun ka ba? Salamat na ang mga asawa ay bigay ng Diyos. At hindi lang natin sasabihin yung ating asawa. Asawang Kristiyano. Dahil yung mga panahon na hindi Kristiyano iyan, mayroon pa yan na bago dumating
Tatas ni baby. Kayo yung asawa, yan. Hindi na madrawing ang mukha pag dumating yung asawa. Pero salamat sa Panginoon ngayon. Laging nakangiti si Mrs. Amen ba? Lagi bang nakangiti? Pero alam nyo, ito sa ating mga buhay. Sana isipin natin, bawat miyembro ng pamilya, isipin natin, tayo yung magiging blessing. Kung bawat miyembro, yun ang kanyang isipin, maging blessing ako, magdadala ako ng pagpapala sa pamilyang ito. Hindi ako magiging pabigat sa pamilyang ito. Para mapasayo mo mga tao sa paligid natin, di po ba? Kaya mga Kristyano, nagpapasaya tayo eh. Hindi tayo nagpapalungkot sa ibang tao. Bakit? Kasi nakakilala tayo sa ating Panginoon. Tayo yung may dala ng buhay. Tayo may dala ng pagpapala. Kaya kapag nakasama tayo, gusto ko nang mamatay dahil kasama kita. No. Hindi yun ang kaisipan, di ba? Amen ba? Kundi mas gusto pa nilang mabuhay dahil nakasama ka. Glorious heart. Glorious life to live with you. Hindi yung glorious life to live without you. Kundi glorious na buhay na makasama ka, makapiling ka sa ating buhay. Kaya tayo yung nagpapasaya, nagpapasigla sa pamilya, nagbibigay ng pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya. Hindi lang si baby. Hindi kahit na bungi-bungi ka na, sabi ng kanta ng choir mahal pa rin kita, di ba sabi nun? Pagluluto. Maalalahanin siya, mapagmahal higit sa lahat sa ating Panginoon. Dahil pwedeng mapariwara ang pamilya kung isa dyan ay magloko. Kung isa yan ay hindi maging matapat na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, kinakailangan natin para ma-maintain natin yung mercy, yung blessing ng ating Panginoon, kinakailangan nating dumalangin. Ano ba talaga ang kahulugan ng pananalangin? Dito sa Lucas chapter 6, verse 12, noon sa ating pananalangin, sabi niya, look, hanapin natin ang ating Diyos. 11:6-12. At nangyari ng araw na yon, siya'y napasa bundok upang manalangin. At sabong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin. Natin siya sa ating pagdalangin ang mukha ng ating Diyos. Diba kapag tayo nakikipag-usap, gusto natin nakikita natin siya ng mukhaan? Pero minsan mahirap lang yung kapag-usap ka lang, telephone lang, di mo nakikita ang mukha niya. Pero naman ngayon, high-tech na, kapag malayo yung mahal mo, yan, makikita kayo sa Skype. Bago ka naman makipagkita sa Skype, susuklay-suklay ka muna, tapos medyo kapal-kapalan mo yung pulbo mo, suklay ka. Kaya wait lang 5 minutes muna, o 10 minutes muna, yung para nagpapaganda pa si Mrs. o nagpapagwapo pa si Mr. Kasi gusto mo na yung kausap mo, maganda mo siyang nakikita o gwapo siyang makikita mo. At gusto mo siyang nakikita na kausap mo, di po ba? Kaya yung ibig natin, sa ating pagdalangin sa ating Panginoon, nakikita natin siya ng mukhaan. Hindi literal na mukhaan. Kundi makikita natin yung mukha ng ating Diyos. Bakit? Kasi pwedeng hindi makita yung mukha niya. Sa Isaiah 59:1-2, sabi niya, kundi kinukubli ng Diyos ang kanyang mukha upang siya'y huwag makinig sa inyo. Kaya mahirap makipag-usap sa ating Panginoon kung alam mo na hindi kanya pinapakinggan. Di po ba? Di kahit sa mga anak na kinakausap mo, tapos yung ulo hindi naman nakatingin sa'yo kapag, anak, tapos opo. Opo lang ng opo, tapos hindi naman lumalapit sa'yo. Di ba ang hirap? Gusto mo na, kapag kinakausap mo siya ng masinsinan, nag-eye to eye kayo tumingin ka sa akin. Alam mo pag may kasalanan niya, nakaganon yung mukha niya. Nakaganon pa yung mata.
Kinakausap mo, tumingin ka sa akin, tapos gaganon ulit. Tingin ka sa akin, gaganon siya. Yan. Susubukan ko yun minsan sa mga estudyante ko eh. Pag may nag-away, hali kayo dito, tumingin kayong dalawa sa akin. Alam mo kung sino doon yung may kasalanan, nakayuko eh. Sabi mo, tingin ka sa akin, ganon pa rin siya. Tinginan kayong dalawa. Ay, hindi na kayo magtinginan. Kasi hindi sila agreeable na mag-usap dahil isa doon ay hindi may kasalanan siya. Kaya ganun din sa harapan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay may kasalanan, kapag nakagawa ka rin hindi maganda sa Panginoon, nakakahiyang umarap sa ating Panginoon, di po ba? Pero kung alam mo, malinis ang iyong puso, ito'y lanang ng ating Panginoon. Mahal ka niya sa umagang ito.